Mapagpalang gabi po sa ating pong lahat, mga mahal po naming mga kapatid. Nais ko pong i-share sa inyo ngayong gabi ay tayo po muli mag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Bawat butil ng ating pong mapapakinggan naway tumimo sa ating puso at isipan. Ang ating pong pag-aaralan ay napakaganda. Ito po ay may pinagamagatang, kanino ka dapat kumuha ng lakas ng loob? Kanino po tayo, lahat tayo mga kapatid ay nakararamdam dito sa mundo na mabigat na problema at pagsubok. Pero ang tanong po natin, kanino po dapat pa tayo kumuha ng lakas na loob? Basahin po natin ang Isaiah chapter 21 verse 4. Ganito po ang atin pong mababasa sa Isaiah chapter 21 verse 4. Ang aking puso ay sumisikdo, kakilabutan ay tumakot sa akin. Ang pagtatakip silim na aking ninanasa ay naging kapanigan sa akin. Dito makikita po natin sa ating pong binasa, yung ating mga puso ay sumisikdo. Para bang katumbas ng sumisikdo, para bang natatakot siya, para bang sumisikip yung kanyang puso dahil po siya ay nakakaranas ng kakilabutan at tumatakot sa akin. Sa makatwid, nakakaranas po siya ng masikip na parang pakiramdam. Bakit po? Sapagkat yung kanya pong nakikita, sapagkat siya po ay nakakakilabutang natatakot po siya. Kaya po, siya po ay nakakapagtatakip silim na itatago pa niya yung mga kanyang mga nadarama. Bakit? Sapagkat meron pa siya mga kapatid na mabigat na problema sa kanyang puso. Yun po ay kanyang dinadala. Subalit makikita po natin mga mahal na kapatid kung paano pa tayo makakuha ng lakas ng loob sa ating pong Panginoong Diyos. Kailangan po, pagdating po sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, ang ating mga puso ay talagang magalak. Tayo po ay tunay na sumunod sa ating Panginoong Diyos at ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos ang buhay na hinahangad po natin at magkakaroon po tayo ng mapayapang buhay. Ano pa po ang isa sa katunayan o isa pa sa mga ng Panginoon sa atin, gabay sa kalagitnaan ng problema at pagsubok? Ano ang inuutos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Ito po, balikan po natin sa Isaiah chapter 41 naman, verse 10. Ganito naman ang atin pong mababasa. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalaskasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Makikita po natin, mga mahal po na mga kapatid, dito po sa ating binasa, kapag tayo po ay nakakaramdam ng mga bagay na nakakapagpahina sa atin po, mga mahal na kapatid. At sabi po ng ating Panginoon, huwag kang matakot. Yan ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon sa kalagitnaan ng maraming problema, kahirapan. Ang sabi po sa atin sa mga taong lingkod at tapat na sumusunod sa Kanya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sa makatuwid, dapat wala na po tayong kasama makatuwid. Hindi po dapat nating katakutan yung mga problema at pagsubok na dumaraan sa ating mga buhay. Tayo po ay nakararanas na hindi po natin yan maiwasan. Subalit, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ano pa po? Huwag kang manganlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Huwag po tayo ay manghina para bang wala na kapag-asa. Hindi dapat yan maging taglay sa bawat isa po sa atin sapagkat meron po tayong Diyos na matatawagan sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Kung tayo po'y nabibigat at nahihirapan na, sa Kanya po tayo tatawag. At ang ating Panginoong Diyos, ang siya pong ating Diyos. Ang sabi pa po, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Sa makatwid, yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos
ang siyang magpapalakas sa atin ng loob. Ito pong sapagkat sa kalagitnaan ng problema at mga pagsubok, mga pag-uusig sa ating mga buhay, sa kalagitnang iyan mga kapatid, tayo po ay palalakasin ng ating Panginoong Diyos para hindi po tayo maligaw, para hindi po tayo maligaw ng landas, para hindi tayo makuha ni Satanas, para hindi po tayo niya mabihag sa ilalim ng parusa, sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Hindi dapat po tayo mahulog roon. Ano pang sinasabi? Pakinggan pa po natin sa Isaias 41, ang talata naman po ay 13. Ganito po ating pong mababasa. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ano po ang gusto na iparanting ng ating Panginoon dito po sa ating pong binasa? Ang sabi po sa ating binasa, sapagkat ako ang Panginoong mong Diyos na hawak ng iyong kanang kamay. Ano naman po ang sinabi ng Panginoong Diyos sa atin para tayo po ay laksan natin yung atin pong mga puso? Para po tayo ay kung kayo po ay nakakaranas, nakaka-interact ng mga bagay na talagang makapagpapahina sa ating loob, ang sabi po sa ating pong binasa, huwag kang matakot. Aking tutulungan ka. Kaya hindi po dapat natin ipagtaka huwag tayong mamroblema. Dami po natin problema. Po yan. Talaga pong marami talagang problema sa mga lingkod at tapat, lalo ng mga tapat sa Diyos. Ngunit mga kapatid, binabalaan tayo ng Panginoon. Patuloy na sasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng oras sapagkat sabi niya, huwag kang matakot. Aking tutulungan ka. Kaya huwag po tayong matakot kung tayo po ay bigyan ng mga pagsubok ni Satanas. Sa kailalim ng kapangyarihan ni Satanas, makikita po natin mga kapatid, yung mga nangyayari na sa mga tao. Dahil sa kapangyarihan ng Satanas, dahil sa impluwensya ng kapangyarihan ni Satanas na sumapi, na yun ang nagpaudyok sa isipan ng mga tao upang hindi magsisampalataya at upang hindi makaalam ng katotohanan na tanging ang ating Panginoong Diyos, ang tanging Panginoong Diyos lang ang siyang magliligtas sa ating mga buhay. Ano man ang problema at anumang sitwasyon na ating kahaharapin, ang Diyos po ang atin pong makakasama sa lahat ng bagay. Amen. Pakinggan po natin mga kapatid. Dito pa po sa pinakamagandang talata na akin pong babasahin. Ito din po mga kapatid ay talagang parang name ko rin po ito Dito po sa aklat po ng Joshua, makikita po natin mga kapatid. Pakinggan niyo po mga kapatid. Dito po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ito po ay pagtatanong. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ba ay magpapakalakas at magpapakatapang na mabuti? Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan man ka pumaroon. Amen? Makikita po natin na kung sa lahat po tayo, saan man dako tayo pumunta, ang Diyos po ay sumasa atin. Sabi po niya, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpapalakas at magpapakatapang na mabuti. Kaya mga makapatid, tayo po ay magpakalakas, magpakatapang sa pamamagitan ng mabuting paraan. Hindi po sa masamang paraan, kundi sa mabuti. Yun po yung gamitin natin yung lakas, yung ating tapang sa kabutihan, hindi po sa kasamaan. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot ni manlupaypay sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Sa makatwid, makikita po natin mga kapatid na talagang patuloy na iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay na inihanda ng dyablo upang tayo po ay subukin, subalit patuloy po ang ating Panginoong Diyos na patuloy po siya na iniingatan po tayo para po hindi po tayo mapasama. Ganon po kamahal po ng ating Panginoong Diyos ang bawat lingkod niya.
At dito naman po mga kapatid sa awit 16, dito sa awit mga kapatid sa 17 hanggang 8, aking pupurihin ng Panginoon, nagbibigay sa akin ng payo. Oo, tinuturuan ako sa gabis ng aking puso. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Dito makikita po natin, kapag tayo po ay nasa ating Panginoon, yung bawat payo ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, tinuturuan po tayo. Sabi ng Biblia, oo, tinuturuan ako sa gabi ng aking puso. Sa mga katuwid, ang nagtuturo po sa atin, yung ating puso, kung paano po manumbalik, kung paano po yung pagpuri, pagsambat parangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 8, aking inilagay ang puso, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko. Sa mga katuwid, dapat po lagi natin ipagpauna sa lahat ng bagay at oras, anuman bigyan natin, mainit man ang araw, mainit man ang panahon, at higit po sa lahat, matindi na patindi ang problema, huwag po tayong mawawala ng pag-asa, sapagkat sabi po ng ating Panginoon, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Sa mga katuwid, kapag ang ating Panginoong Diyos ay nasa ating buhay, hindi niya po hahayaan ng bawat isa ay gumawa pa ng masama, tumalikod pa, kundi siya po ang magpapatnubay, gagabay sa bawat isa po sa atin. Kaya ito po ating po pinag-aralan, naway tumimo sa inyo pong mga isipan, puso at isipan. Lumalim at lumawak pa ang inyo pong mga kaisipan, sapagkat ang salita ng Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Kapag once na ito talaga isinabuhay ng bawat isa, talaga pong masasabi ko lang po mga mahal po namin mga kapatid, kayo po talaga ay kapag inunawan nyo po talagang tuluyang spiritual, ito po yung Biblia, kapag ito po inunawan yung spiritual, ito po magiging kainin ng ating kaluluwa, sapagkat ito lang ang tanging paraan para tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa lahat ng kanyang banal na kalooban. Kaya mga mahal po namin kapatid, habang buhay pa po tayo, i-google natin yung ating puso at isip at nararamdaman sa mga makalangit po, at patuloy po tayong sumunod sa Panginoon, sapagkat ang purpose natin, kaya po tayo nilikha ng Diyos, hindi tayo para magpakasarap sa buhay, kundi sundin ang kanyang kalooban, at yan naman ang nawala sa karamihan, sapagkat naidolensyahan ni Satanas yung kanyang isipan para yung isip ng mga tao ay hindi kumonekta sa Panginoon, kundi sa ilalim ng kapangyarihan sa Satanas. Kaya ano po nangyayari natin sa kapaligiran ngayon? Yung mga tao ay wala ng oras sa Panginoon, wala nang oras sa pagbabasa ng Biblia, wala nang oras sa Kanya, sapagkat naindolensyahan na o naitimo na ni Satanas sa isip ng isang tao yung bagay na makasanlibutan, na yan ang makasisira po sa atin, sa relasyon sa ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, lagi po tayo maging handa. Tayo po ay laging magpakatatag. Tayo po ay laging maging masigla sa mga pagsamba at pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat ito ang tanging paraan. Ito po ang ating pong sasampalatayanan, sapagkat dito po natin makikilala yung mga turo ng Panginoon, sapagkat dito natin makikilala ang ating pong mga sarili. Dito po natin maitatama ang lahat ng ating pagkakamali. Kaya mga mahal na kapatid, ito pong ating pong tinalakay ngayon na may tumimo sa inyong mga puso at isipan, at mas lalo pang palawakin nyo pa po ang inyong pong mga kaisipan na mga bagay na ukol sa kalangitan at hindi pawang ukol dito sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang puso at isip natin, ilagak natin sa Panginoon habang tayo po'y nabubuhay. Paalala ko lang po sa inyo, payo ko lang po mga kapatid, hindi po ito masama, ipapayo ko kundi ito po'y mabuti. Tayo po'y magpatuloy sa Panginoon. Makikita nyo na lang mga kapatid, isang araw, magugulat ka na talaga kapag ikaw ay talagang binago ng Panginoon. Magugulat ka na sa iyong sarili na ikaw ay binago ka ng Panginoon sa iyong dati mong pagkatao. Kaya nga ikaw ay tinawag na bago nilalang or born again. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Sana po naunawaan nyo po ito pong ating pong binasa. Kaya mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyo pong lahat. Salamat po mga kapatid.